mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan, mararanasan ang kapayapaan. O lahat ay posible. Wala nang hihigit pa sa iyong ngalan, Jesus, sa'yo ang katagumpayan. O lahat ay posible, kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Oh, oh. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan
Tanggapin mo ang pagsamba, tanggapin mo ang pagluwalhati, tanging sa'yo'y iaalay. Tanggapin mo ang papuri, tanggapin mo ang pagsamba, tanggapin mo ang pagluwalhati, tanging sa'yo'y iaalay. Tanggapin mo ang papuri, tanggapin mo ang pagsamba, tanggapin mo ang pagluwalhati, tanging sa'yo'y iaalay. Tanggapin mo ang papuri, tanggapin mo ang pagsamba, tanggapin mo ang pagluwalhati, tanging sa'yo'y iaalay. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itataas kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itatanghal kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itataas kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itatanghal kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Dakila ka. Hallelujah, dakila ka, Panginoon. Woo! Yan! Sino ba sa inyo ang nagmamahal sa Panginoon? Hallelujah! Amen! Pwede ba saan ka man ngayon? Pwede mo bang awitin ito na nasa puso mo? Amen? Hallelujah! Hallelujah! Mahal na mahal kita, Panginoon. Woo! Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di tayo pagpapaling, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon.
Thank you for saving me and forgiving me. Thank you for loving me, my God. Thank you for healing me and for blessing me. Thank you for holding me, my God.
love remains my God. All I can say is thank you, my God. All I can say is thank you. Pinagpalang umaga sa bawat isa at welcome po sa ating pong Sunday Worship Cell Celebration. Bahay Pagsamba, kamusta po kayong lahat mga kapatid? Welcome po sa gawain ng Panginoon ngayong pong araw ng linggo. Tayo po ay live na napapanood po sa ating official Facebook page, ang His Presence Church Cavite and Batangas. At mamaya po, pagkatapos po ng ating gawain, alas 10:30 ng umaga, ay magkakaroon naman po tayo ng live video premiere sa ating pong official YouTube channel, His Presence Church Cavite and Batangas. Magandang umaga po Luzon, Visayas and Mindanao. Unang linggo sa buwan ng Hunyo. Magandang araw po sa ating lahat at patuloy tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa biyaya niya na patuloy tayong pinagkalooban ng panibagong buwan sa ating buhay. Ayan po rin po ang Panginoon. Magandang araw po. At mga kapatid nating nakatutok na po sa ating live broadcast, babatiin po natin yan isa-isa. Live po tayo mga kapatid ngayong umaga at June 2, 2024. Ayan, ikalawang araw sa buwan ng Hunyo. Nasa kalagitnaan na po tayo ng taon. Parang kailan lang nagsimula tayo po ng unang buwan ng taon. Ngayon, nasa kalagitnaan na po tayo. Good morning po sa bawat isa again sa mga kapatid natin sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang panig ng sulok ng Pilipinas na nakatutok po sa live broadcast at sa mga tututok pa sa ating mga gawain po ngayon pagkatapos po ng ating live broadcast. Magandang araw po sa ating lahat. Ipagpapatuloy po natin ang ating series patungkol sa Book of Genesis. At tayo po ay nasa panibagong series na po natin sa Genesis chapter 21, ang napinamagatang Joys and Sorrow. Mamaya po, tuloy-tuloy po nating bubulayin ang salita ng Panginoon at nakakatuwa at nakaka-excite mga kapatid na sama-sama tayong tatanggapin ang napakagandang mensahe ng ating Panginoon sa umaga pong ito. Good morning po sa bawat isa. Welcome again sa ating gawain ng Sunday Worship Cell Celebration. Huwag kakalimutang i-like, i-follow at i-share ang ating live broadcast. Again, kung hindi pa po kayo nakakapag-like, check nyo po kung nakapag-like na po kayo sa ating page. I-like at hindi lang po i-like, i-follow din po natin para lagi po tayong updated sa mga gawain po ng Panginoon.
At sa mga live broadcast natin, pwede po kayong makareceive ng mga notification. Ayan. At huwag kakalimutan din i-share. I-share po natin. Share po natin yan. Sa baba po ng comment section, makikita nyo po yung arrow button. Pwede nyo pong i-share po ito sa inyong mga mahal sa buhay. Magandang araw po sa ating lahat. Batiin natin ang bawat isa ng good morning. Wait lang po. At ayusin natin. Okay. So, batiin po natin ng good morning. Unahin na po natin ang batiin mga kapatid natin. Good morning po sa ating pong mga kapatid na nakatutok po sa ating live broadcast. Binabati natin si Nanay Ellen Arandia. Good morning. Sister Clarita Endoso and family. Good morning. Binabati rin natin si kapatid na Sister Jessica Pilapil and her family. Good morning. Nabati rin po natin sina Brother Ervil Kayanan and family. Good morning. Nabati rin po natin si kapatid na Joanne Sixon Bendanya. Good morning. Binabati rin natin si Nanay Dory Hermino. Good morning. Ayan. Binabati rin natin si Ate Beth at si Brother Ed at ang kanyang buong pamilya. Good morning. Ayan. Binabati rin po natin meron pa. Binabati natin. Teka ha. Binabati natin si Rose Ann Ira. Good morning po. Binabati natin si Edinel Hermino is also watching. Good morning. Ayan. Tuloy-tuloy po tayo sa gawain ng Panginoon. Meron pa ba akong di nababati? Good morning po sa ating lahat. Nabati po natin si Pastora Nalin, si Sam at si Naomi. Good morning. Ayan. Tuloy-tuloy po tayo mga kapatid at huwag po tayong aalis po. Kailangan tayo po. Binabati rin natin si Miss LG. Good morning. Ayan, Miss LG. Good morning. Nabati natin ang lahat po na nakatutok na sa ating live broadcast. Okay, sandali lang po. Check natin, baka meron pa akong namimiss na batiin. Okay. So, si Brother Reden Calara from Bataan, ayan, kasama na po natin ngayong umaga. Huwag po natin kalimutang i-like, i-follow at i-share po ang ating live broadcast at ganun din mga kapatid, huwag nating kalimutan na batiin ang bawat isa dito po sa ating comment section at kapag kayo po ay pag kayo po ay nabe-bless, mag-comment. Kasi may chinechat po ako hindi po sumasagot Ayan, wait lang po. Ayan. So, ayan, tuloy-tuloy na po tayo. Tayo po muna ay manalangin. Hingin natin sa Panginoon ang kanyang pagkilos at paggawa sa ating buhay ngayong pong araw na ito. Let us all pray at i-welcome natin ang presence ng Holy Spirit sa ating pong kalagitnaan. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito na iyo pong ipinagkaloob sa amin. Patuloy na buhay at kalakasan at oportunidad, Panginoon, na kami po ay makapaglingkod, makasamba sa iyong biyaya. At nagpapasalamat kami, Panginoon, sa gawain ng pananambahan dahil alam namin, Panginoon, lahat ng ito na aming nararanasan ay nagmula sa iyo at dahil sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, sa araw pong ito, patuloy po naming dalangin ang iyo pong pagsama sa amin, ang iyo pong paggawa sa aming buhay, Panginoon, at pangunguna sa aming pananambahan ngayon pong umaga. Lord, samahan mo kami, gabayan mo kami, at bigyan mo kami ng pusong sabik sa iyong presensya, pusong patuloy na nagnanais na maranasan ka, Panginoon, at maranasan ang iyong mensahe ng iyong pong mga salita. Lord, sa oras pong ito, hinihiling po namin ang iyong karunungan, aming banal na spirito, ang iyong pagtuturo, ang kaunawaan, ang kaalaman, Panginoon, ay patuloy po namin sa iyo namin hinihingi, Panginoon, ang lahat ng ito. Bago yon, O Diyos, siyasatin niyo po, Panginoon, ang aming mga puso at patuloy, Lord, na makita sa aming buhay ang anumang mga bagay na uri ng kasalanan na maaari pong magiging harang, hadlang
sa amin pong tatanggapin mula sa iyo pong mga salita. Lord, muli, ikaw po ang manguna sa amin. Alisin niyo po yung mga bagay na maghahadlang sa gagawin mo sa aming buhay. Nang yung banal na dugong siya maglinis sa aming mga buhay, maging Panginoon, ang iyong banal na dugo ang siya mag-protect at mag-cover sa amin, Panginoon, sa gawain po ng pananambahan, lalo na sa mga internet connection namin, Panginoon, saan man kaming lugar naroroon, ay patuloy, Lord, na ikaw po ang siyang mag-iingat sa amin, kasama po ng aming buong sambahayan. At patuloy, Lord, naming dalangin ang patuloy mong pagkilos sa amin, Panginoon, pangunguna sa amin, aming banal na Espiritu, pagtuturo. Be our pastor, our dear Holy Spirit. Be our mentor, be our teacher, be our guide this morning, Lord God. Na walang ibang maitataas, walang ibang mapapapurihan, kundi kayo lamang, O Diyos. At patuloy po naming idinadalangin na manguna ka, Panginoon, sa puso at buhay ng iyong mga anak sa umagang ito. Lord, makatagpo namin ang iyong presensya. Patuloy na ikaw po ang humipo sa puso ng iyong mga anak, Panginoon, saan man kami naroroon. Ay patuloy, Lord, na maranasan namin ang mensahe, ang inspirasyon, ang pagtuturo, pagdidisiplina at paggabay mo sa amin at pagpapagaling mo rin sa amin, Panginoon, at pagpapala mula sa iyong mga salita. Maraming salamat. We will enjoy your word. We will enjoy your presence. We will enjoy the message, Lord God, na punong-puno ng hope, blessing, and inspiration, Lord God, sa umagang ito. Maraming salamat, Lord, sa panibagong buwan na ipinagkaloob mo sa amin, sa mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan, sa unang linggo ng buwan ng Hunyo, sa mga nagdiriwang ng kanilang mga wedding anniversaries. We thank you, God, for your goodness, for another year na binagkaloob mo sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po. Samahan mo kami, O Diyos, at patuloy, Lord, na ikaw po ang maitaas, maluwalhati, at wala nang ibang bida sa gawaing ito kundi kayo lamang. Maraming salamat po. We bring back all the glory, honor, and praise to you alone, Jesus, our King of Kings, our Lord of Lords. In Jesus Christ's name we pray. Amen, amen, and amen. Magandang umaga po again sa ating lahat. Good morning po. Pinabati rin natin si Brother Rogelio Quinto. Magandang araw po, Brother Boy, mula po sa HPCI 5th Avenue at ang buong pamilya natin doon. Kaya magandang araw po. Ipagpapatuloy po natin ang ating series. Kung naririnig ako ni Pastora, please labas ka muna. Ayan. At hindi ata nare-receive yung aking message. Ayan, good morning po at binabati ko po ang bawat isa sa atin na naririto na po. Ipagpapatuloy po natin ang ating pong series patungkol po sa Book of Genesis, sa Genesis chapter 21. At excited po akong i-share po sa inyo ang unang bahagi ng puntos ng ating series patungkol sa joys and sorrows in God's story. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Unahin na po natin ang unang punto kasi last time ay pinag-aralan na po natin ito, yung unang points. And ngayon, 2 puntos po ang ating pag-uusapan at pagbubulayan mula sa salita ng Panginoon. Unahin na po natin ang relasyon ng Diyos at kay Sarah, no? Ang Diyos at si Sarah. So napakahalaga, mga kapatid, na nakita natin kung paano po iningatan ng Diyos ang kanyang pangako sa mag-asawang ito sa kabila ng mga pagkainip, sa kabila ng mga pagsubok, ay nakita nila kung paano kumilos ang Panginoon, no? Sa kabila ng mga hamon, palagi nag-i-intervene ang Diyos para po i-rescue sila, para po sila po ay tulungan, para sa kabila ng kanilang mga sitwasyon, nakagagawan din naman nila dahil sa mga maling diskarte at di makapaghintay sa Panginoon, ay patuloy na kumilos. Nakita nila yung pag-rescue ng Diyos sa kanilang sitwasyon, no? Nakagagawan din naman nila, and to make sure that God's plan will be accomplished. Because God is sovereign, no? Makapangyarihan ng Diyos, He controls everything. At alam natin na kahit anong gawin natin, hindi natin kayang pigilan, hindi natin kayang mapurnada, hindi mapapipigilan at mapupurnada
ang mga plano at mga layunin ng Diyos para sa atin. Kahit kasalanan natin, kahit na punong-puno tayo ng kapalpakan, kahit na ang dami nating kahinaan, natin ha, hindi po kayo lang, nating lahat. Kahit na ang dami nating kasalanan, kahit na ang dami nating kapalpakan, kahit na napakarami nating kahinaan, hindi sapat ang mga ito para itumba ang magandang plano ng Diyos para sa atin. Katunayan, ito po'y gagamitin pa ng Diyos, yung mga bagay na kahinaan, kapalpakan, mga mga kasalanan na nagawa natin, mga mali nating desisyon, minsan ginagamit pa yan ng Diyos at kaya-kaya ng Diyos na ayusin ito sa pamagitan po ng ah, pag-accomplish sa kanyang purpose. Na minsan kasi sa kagustuhan nating ipilit yung ating mga desisyon, ipilit yung mga ating mga plano, hindi naman yun ang plano ng Panginoon, so ang Diyos po ang gagawa. So sa mali mong desisyon, hindi niya hahayaan na itumba lang yung magandang plano niya para sa buhay mo. Dahil ngayon ay anak ka niya, nakikita ng Diyos at alam ng Diyos na gagamitin ka niya at patuloy na magagamit ka niya para sa kanyang kapurihan. Tandaan natin, ang Diyos ang bida sa buhay natin. Hindi tayo ang may hawak ng ating script sa buhay. Hindi po tayo ang may hawak ng happy ending, maging ang magandang storya ng ating buhay sa mundong ibabaw. Ang Diyos lamang po ang nakakaalam nito. Okay? Pastora, ayan, ayaw nang sumagot. Ayan. Ganon din, tandaan natin sa bawat storya ng buhay ng isang taong pinili ng Diyos na makakilala sa Kanya, ay gagamitin at gagamitin siya ng Diyos. At alam ko po na maganda ang layunin at maganda ang plano ng Panginoon para sa atin. Wait lang po. Okay, tuloy po tayo. Ayan, tandaan natin, siya ang bida sa ating buhay, siya ang mangunguna sa atin, siya ang kikilos sa atin, at siya po ang patuloy na gagawa at kikilos sa atin sa pamagitan po ng mga magaganda niyang plano. Tandaan natin ang Diyos, hindi siya author ng mga pangit na sitwasyon sa buhay natin. Bagamat hindi laging maganda, meron ding malulungkot, pero sa kabila ng mga kalungkutan at mga magagandang pangyayari sa buhay natin, imagine, sa dulo nito ang lahat ng ito, kapag ang Diyos ang iyong pinagkatiwalaan, ang Diyos ang mananaig at ang kanyang kalooban sa ating buhay. Tandaan mo, siya ang bida sa kwento mo, siya ang dapat na itataas sa bawat bahagi ng buhay mo, hindi po tayo. Kaya wag tayong maging kontrabida sa buhay at sa kwento ng Diyos sa atin. Tandaan natin, siya po ang bida, hindi tayo dapat maging kontrabida. Sa buhay ni Sarah at ni Abraham, nakita po natin kung gaano po sila talagang hinawakan at kinontrol ng Panginoon. No, sa loob ng 25 years ng pagsubaybay natin, no, sa loob ng 25 years sa buhay ni Sarah at ni Abraham, nasubaybayan po natin yung kwento nitong dalawang mag-asawang ito. Alam natin na si Sarah po ay suddenly siya po ay talagang totally barren, no, all throughout sa story mula Genesis chapter 12 hanggang 21, nakita natin 'yan, o talagang consistent na siya po ay barren, baog. But this time, this is about to change, no? Yung story na ito. At alam natin na nangyari po ang plano at covenant, pangako ng Panginoon, hindi dahil sa maswerte si Abraham at si Sarah. Hindi po. Hindi dahil nangyari ang storya dahil mahusay, magaling si Abraham at matalino si Abraham. Hindi po doon nagmula yon. Hindi rin po dahil mayroong mga siyensya o mga medical technology na magagamit para po matupad ang plano ng Panginoon. No. All things come. Tandaan po natin, lahat ng bagay ay nangyayari. All things come not by chance but by God's Father, our God the Father, na talagang kumikilos at yung kanyang mga kamay ang nangunguna. His fatherly hand is always there. No, sa Tagalog nga lagi natin iniisip, no,
na wala namang aksidente sa Panginoon. Sa katunayan, lahat ng bagay ay nakatakda na mula sa Panginoon at hindi ito dumarating ng ayon sa sapalaran, kundi ito yung lahat ng nangyayaring ito ay sa pamagitan ng kanyang biyaya at mapagpalang kamay bilang ating Ama. Amen po ba? So, pag-usapan po natin, paano ba naging ama ang Diyos kay Sarah? Hindi katulad ng ibang ama, I'm not judging any father sa buhay ng mga tatay natin, lalo na Father's Day ngayon. Hindi tulad ng ibang ama, no? Marami po kasi sa atin na kwento na tatay niwanan ng kanyang anak, no? Tatay pinagpalit sa iba ang mga anak. Hindi katulad ng ama dito sa mundo na nangiiwan eh. Ang ating Diyos Ama ay hindi nangiiwan, hindi niya tayo kinakalimutan. Hindi niya iniiwan ang kanyang mga anak, no? Imagine ang pangako ng Diyos 1 year ago. Dinalaw ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanilang mag-asawa ang pangakong ito sa Genesis chapter 18 verse 21. Wala ako dito eh, teka. Ayan. Genesis chapter 18 verse 10. Ang sabi ng Panginoon, ang isa sa mga panauhin ay nagsabi, tiyak na babalik ako rito sa ganito rin panahon sa susunod na taon at magkakaroon ng anak na lalaki ang asawa mong si Sarah. So doon ay nakikinig pala si Sarah sa pintuan ng tolda na nasa likod lamang ni Abraham. Binalikan natin yung Genesis 18 dahil sa Genesis 18, dito po ipinangako ng Diyos na mangyayari at matutupad sa susunod na taon. Sa panahon ding ito, magkakaroon ng anak na lalaki ang asawa mong si Sarah. So sinabi niya, 1 year from now, babalikan kita, Sarah. Babalikan ko kayo ni Abraham, babalikan ko si Sarah, at siya'y magkakaroon ng anak na lalaki. Amen? So sa Genesis chapter 21, ito na po yung katuparan. Nung isang taon na nakalipas na pangako ng Panginoon sa pamagitan ng mensahe through the angel. No? So ibig sabihin, this time, bumalik nga siya, eksakto sa kalendaryo niya, hindi nahuli, hindi napaaga, because God is always on time. Amen? God is always on time. So gaya ng ipinangako ng Diyos, sa araw ding ito, sa ganito ring panahon, sa susunod na taon, magkakaroon ng anak si Sarah, babalik ako dyan. Bumalik nga siya, tinupad niya yung sinabi niya. Dahil ang Diyos di bumabali sa kanyang pangako, bumalik siya. Eksakto sa kalendaryong sinabi niya, sa timeline na ginawa ng Panginoon sa kanya. Okay? Hindi nahuli ang Diyos, hindi na late ang Diyos, hindi siya napaaga ng kaunti, hindi. Because God is always on time. Amen. So agree po kayo doon, God is always on time. Hindi siya nadidelay sa mga pangako ng Diyos. This time naman, makikita natin sa Genesis 21 kung gaano ka-espesyal si Sarah sa Diyos. Tingnan niyo po sa verse 1. Sa chapter 21 verse 1. Ngayon, inalala ng Panginoon si Sarah ayon sa kanyang ipinangako. So dito po sa puntong ito, sa verse 1, this time si Sarah po ang sinadya ng Diyos na dalawin. Dinalaw ng Panginoon. Sa ibang salin po kasi, pag binasa niyo ang Biblia version, ito po kasi ang salita ng Diyos version. Dito po, sinabi lang ay inalala ng Panginoon si Sarah ayon sa kanyang ipinangako. Sa ibang salin, dinalaw ng Panginoon si Sarah ayon sa sinabi niya. Yung pag-alala sa iyo, ayon sa kanyang ipinangako, nangako yung tao, tapos naalala niya yung kanyang pangako, nagawa niya yung kanyang pangako. Di ba napakasarap sa pakiramdam? Pero this time, mga kapatid, dito hindi na anghel. Sinadya na siyang dalawin mismo ng Panginoon. At sinabi ng Diyos kay Sarah na ito na yung panahon, ito na yung oras na gagawin ko ang aking pinangako sa iyo, Sarah. Ayon sa kanyang pangako, tutuparin ng Diyos ang mga ito. Di ba? Sa punto ring ito, mga kapatid, nakita natin, dito po nangyari na magbubuntis na si Sarah sa sa chapter 21. Si Abraham ang ama, hindi po si Abimelech ha. Baka nachichismis pa na ang anak ni Sarah ay galing kay Abimelech, hindi po. Si Abraham po ang tunay na ama.
tulad ng napag-aralan natin sa mga nakalipas nating chapters, no? Anong taon na si Sarah? 90 years old na po si Sarah. At si Abraham naman po ay eksaktong 100 years old. So dito sa puntong ito, imposible, but God is the God of impossible, no? With God, all things are possible at yung mga imposibleng bagay ay nangyayari. Imagine, 90 years old na babae, nabuntis pa, at si Abraham ay 100 taong gulang na. So sa verse 19 ng chapter 17, pag binalikan natin, sa verse 1 muna, teka, bakit dito? Ito, yan. Sumagot ang Diyos, ang totoo ay ito. Ang asawa mong si Sarah ay manganganak ng lalaki at papangalanan mo siyang Isaac. Sa kanya ko ipagpapatuloy ang kasunduan ko sa iyo at magpapatuloy ang kasunduan ito sa mga lahi niya magpakailanman. Ito po'y sinabi ng Diyos kay Sarah na totoo ang aking pinangako. Ang asawa mo na si Sarah ay manganganak ng lalaki at ang papangalan mo sa kanya. Nakaredy ng lahat yan. Nakita niyo po kung gaano kaplanado na ang Panginoon. Papangalanan mo siyang Isaac. Si Isaac ang magpapatuloy ng kasunduan ng Diyos kay Abraham at kay Sarah at magpapatuloy ang kasunduan ito sa mga magiging lahi niya magpakailanman. So yan po yung pangako ng Panginoon. No? Nanganak siya ng lalaki. Pinangalang Isaac. So after 88 days, no? Hindi 88, 8 days. Pagkatapos ng 8 araw, sabi po sa verse 9 ng chapter 17, sinabi pa niya kay Abraham, ito ang gagawin mo kay Isaac, ha? Ingatan mo ang kasunduan nating ito. At ganoon din ang dapat gawin ng mga lahi mo sa susunod pang mga henerasyon. At tungkol sa kasunduang ito, dapat ninyong tuliin ang lahat ng lalaki. Ito ang magiging palatandaan nyo ng kasunduan ko sa inyo. Next, verse 12 and 13. Mula ngayon, hanggang sa susunod pang mga henerasyon, ang lahat ng lalaki papanganak ay dapat tuliin. Pagsapit ng 8 araw mula ng isilang ito, tuliin din ninyo ang mga aliping lalaki na isinilang sa tahanan ninyo at pati ang mga aliping binili ninyo sa mga taga-ibang lugar. Ito ang palatandaan sa katawan ninyo na magpapatunay na ang kasunduan ko sa inyo ay magpapatuloy hanggang wakas. So dito po ito po yung mga paalala ng Diyos, mga utos ng Diyos na dapat mong gawin kapag dumating si Isaac. Ayan ang sinasabi ng Diyos kay Abraham. So bakit nga kaya Isaac ang pinangalan? Ayon po sa sinabi po ng Panginoon na ang ibig sabihin ng Isaac ay he laughs o tumawa siya. Sino ba ang tumawa? Bakit ba tinawag na Isaac ang pangalan niya o tumawa kasi siya? Yan ang ibig sabihin. So bakit Isaac ang pinangalan ng Panginoon? Sa verse 17 ng chapter 17, nang marinig ito ni Abraham, nagpatira pa siya bilang paggalang sa Diyos, pero tumawa siya sa kanyang narinig. Sinabi niya sa kanyang sarili, magkakaanak pa ba ako na nasa 100 taong gulang na? At si Sarah, magbubuntis pa kaya siya na nasa 90 taong gulang na? So mga kapatid, sa puntong ito, ganun din, hindi lang si Abraham ang tumawa. Dalawa silang mag-asawa. Sa verse 12 ng chapter 18, tumawa si Sarah sa kanyang sarili at nag-isip-isip, sa katandaan kong ito, masisiyahan pa ba akong sumiping sa asawa ko na matanda na rin para magkaanak kami? So, ito ang pinangalan sa anak nila, no, ni Abraham at ni Sarah. Hindi lang para sabihin na ang ibig sabihin niya na Isaac ay tumawa, no? Ipinapaalala po ng Diyos na sa tuwing makikita nila si Isaac, ito po ang naging tugon nila sa kanyang paniniwala sa Panginoon. So pag nakikita mo si Isaac, yan ang isa sa mga paalala ng Diyos na minsan kang tumugon at pinagtawanan mo. Pinagtawanan mo ang Diyos. Yan po ang naging response nila na bagamat nandun yung kanilang pananampalataya, no, na kung saan yung kanilang pananampalataya hindi pa rin perfect, kundi sila po yung mga imperfect pa rin sa kanilang faith, no, may halo pa rin mga pagdududa, may halo pa rin silang mga kawalan ng paniniwala. Si Isaac po ang magsisilbing paalala. Si Isaac ang magsisilbing paalala sa kanila kung gaano katapat
at kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos at kung papaano tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. So sa buhay natin mga kapatid, makikita natin ang mga palatandaan ng Panginoon sa atin. Yung mga answered prayer natin, sasabihin ng Panginoon, yan ang palatandaan na ako'y makapangyarihan, na ako ay tapat sa aking mga pangako, na hindi ako bumabali sa aking mga salita. Tandaan natin, hindi mababali ang pangako at ang salita ng Panginoon. No po? At kapag tinupad ng Diyos ang kanyang sinabi, gagawin niya yon. No? It's a cause for great rejoicing. Dahil nakita natin na isang patunay na ang Diyos ay tumutugon sa kanyang mga pangako. Napakarami ng mga palatandaan ng Diyos na sa tuwing maaalala mo yung tinupad ng Diyos, yung anak mo, yung mga blessing na pinagkakaloob sa iyo ng Panginoon, yan po, mayroong mga marka ng palatandaan yan eh. May mga palatandaan na, itong bahay na ito yung bahay na ito, tinugon ng Diyos, pero naalala ko dito, nung marami akong mga pagdududa, marami akong nag-iisip ako na baka hindi naman to pa rin ng Panginoon ang pangako niya. So, ngayon, ito na, tinupad na ng Panginoon. So, it's a matter of ito po yung mark ng ginawa ng Panginoon kung gaano siya makapangyarihan, kung gaano siya katapat, no, sa kanyang pagtupad sa mga pangako nito. At kapag tandaan niyo po, pag tinupad ng Diyos ang kanyang sinabi, gagawin niya talaga yon. It's a great cause, no, of rejoicing. Kaya puro tawa eh. Pag binasa niyo po yung Genesis 21, no, ang unang 7 mga verses ng Genesis 21, panay tawa. Bakit? Kasi si Isaac ang pinagtutungkulan ng Panginoon dito, na itong si Isaac ay isang paalala kay na Abraham at Sarah ng kanilang minsang kawalan ng paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Itong yugto ng buhay ng pamilya ni Abraham, yung pagdalaw ng Diyos, yung pagdalaw ng Diyos na ito ay nagdulot ng napakalaking pagbabago sa kanilang dalawang mag-asawa. Nabalot po ng nag-uumapaw na kagalakan nang tuparin ng Diyos ang kanyang pangako sa mag-asawang si Abraham at si Sarah. At wala pong paglalagyan, ang tawag doon, pagsisidlan ng kagalakan kapag ang Diyos ay tumupad. No? Na imagine, dinalaw ka ng Diyos, grabe na yung joy na yun eh. Tapos nagdulot pa ng malaking pagbabago sa iyo, grabing joy ang meron noon, 'di ba? Kung hindi ka ba matutuwa dahil eto na, nag-uumapaw na ng kagalakan ng puso mo dahil tinupad na ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya nga sinabi ni Sarah, natatawa siya eh, nakakatawa ang ginawang ito sa akin ng Diyos. Sa verse 6 and 7, basahin natin. Sinabi ni Sarah, pinatawa ako ng Diyos. Sa verse 6. Dahil kahit sinong makarinig tungkol sa nangyari sa akin, matatawa rin. Ba't di ka nga matatawa? 90 anyos, nag-aanak ka pa, nag-aalaga ka pa ng ng isang sanggol sa iyong bisig, sa loob, sa iyong katandaan, di ba? Pinatawa ako ng Diyos. Kahit sino makarinig nito na 90 anyos, matatawa. Dahil sa katandaan mong ito, nagkaanak ka pa. Sino kaya makapagsasabi, sabi ng verse 7, sino kaya makapagsasabi kay Abraham na makakapagpasuso pa ako ng sanggol? Pero nagkaanak pa ako kahit patanda na siya. Di ba? So, nakakatawa. Pero hindi parang joke, kundi natatawa si Sarah, hindi dahil sa iniinsulto niya ang Diyos, hindi dahil sa natatawa siya sa kanyang kondisyon, hindi. Yung tawa ni Sarah, don't get me wrong, ang tawa ni Sarah ay dahil punong-puno siya ng kagalakan dahil sa nangyari sa kanya. Namamangha siya, na-amaze siya sa ginawa ng Diyos sa kanya. Full of joyous emotion ang nararamdaman ni Sarah. Na sa gitna ng kanyang pagkatanda, sa gitna ng kanyang napakatandang edad, nangyari ang kamanghamanghang kapangyarihan
at katapatan ng Diyos sa isang katulad niyang imposible nang makapag-anak pa. Isang baog, isang hindi magkaanak na babae, at isang napaka-imposibleng pangyayari na sa edad 90 years old ay magkaanak pa. Mga kapatid, libu-libong sanggol ang ipinapanganak bawat araw. At karaniwan po yun. Pero itong nangyari kay Sarah, na lumabas at nangyari ang tinupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Sarah at kay Abraham, ito po'y pangbihirang pangyayari. Hindi po ito katulad ng panganganak ng mga nanay, no, na bawat araw ay may libu-libong sanggol na ipinapanganak na pare-parehas ng sitwasyon sa edad na ganito, pero yung pambihira na 90 years old, yan po'y pambihira talaga. And take note, sa Bible, ganun din na nangyari kay Rebecca na asawa ni Isaac, no? Nang magkaasawa si Isaac, si Rebecca, no, ganun din, hindi rin siya magkaanak. Si Rachel na asawa ni Jacob, hindi rin magkaanak. Si Hannah na asawa ni Elkanah, hindi rin magkaanak. So, meron ba kayo naiisip na istorya ng kapanganakan na pinakapambihira sa lahat? Meron pa po ba kayong namamangha kayo sa nangyaring kapanganakan? Alam niyo po, meron pa akong isang nais ibahagi sa inyo na hindi lang kung namangha na kayo sa nangyari kay Isaac, kay Sarah at kay Abraham, mas nakamamangha ang pinaka-the best sa lahat ng kapanganakan na nangyari sa mundong ibabaw sa takdang panahon na plano ng Diyos kabilang katuparan sa pangako niya na daan-daan taon nang hinintay ng mga mananampalataya, ipinanganak ang Panginoong Hesukristo sa Bethlehem ng isang birheng babae. Isang pambihirang pangyayari. Si Lord talaga is a God of impossible, no? Pero sa puntong ito ang pinakamagandang kapanganakan at pinakapambihira sa lahat nang ipanganak ang isang Kristo Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas sa isang sabsaban sa pamagitan ng isang birhen na walang sino man ang gumalaw sa babaeng ito kundi isa siyang birhen. That is a miraculous power. That is a sovereign and talagang si sovereign God ang kumilos yan. Hindi lang joy sa isang pamilya ang nadudulot ng ganitong klaseng pangyayari. Kung meron mang mangyari sa iyong miraculous thing, hindi ka ba talaga matutuwa at hindi ka ba talaga magagalak sa iyong puso? At minsan napapangiti ka na lang, grabe ka Lord, grabe po kayo Panginoon. So, sa pamilya, hindi lang po kagalakan pag nakikita mo yung bagong miyembro, yung may sanggol sa pamilya, natutuwa ka talaga. Iba yung joy sa isang pamilya na nadudulot nito. No, good news of great joy for all the peoples kapag binibigyan ka ng blessing na anak. Si Kristo, nagdulot po ng matinding joy kay Jose at kay Maria. Katulad din ni Sarah at ni Abraham. No? Si Kristo po ang patunay sa buhay natin na merong Diyos na tumutupad sa kanyang mga salita. Eksakto sa petsa, hindi po nahuhuli ang Diyos, hindi po napapaaga ang Diyos, hindi siya nade-delay, because God is faithful, He's a covenant-making God, He's a covenant-keeping God. No? Tayo po na tumanggap ng magandang balita ng Panginoon na merong Kristo na dumating sa mundong ibabaw para patunayan sa atin na ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay tumutupad sa kanyang mga pangako, ang Diyos ay patuloy na gumagawa at kumikilos sa kanyang mga pangako. Ngayong tumanggap tayo, tinanggap natin si Kristo, meron tayong may dahilan tayo na may magandang balita sa buhay natin na pwede tayong magalak, pwede tayong mag-celebrate, pwede tayong magkaroon ng great joy sa puso natin. No? Maaari, no? Kahit merong mga kapatid tayo na hindi pa rin nagkakaanak ngayon, bahagi ka ng pangako ng Panginoon. Mag-celebrate ka na. Bakit? Mag-celebrate ka sa mga imposibleng bagay na gagawin ng Panginoon sa buhay mo.
Alam niyo po, itong Sunday, kaya tinawag itong Sunday Worship Cell Celebration because we are celebrating God's goodness and faithfulness sa buhay natin. Kaya po kayo nakakapanood ng Sunday Worship. Kaya po kayo nandito ngayon sa Sunday Worship. Bakit? Because we celebrate God's goodness. Na hindi pa man dumarating ang mga pangako at tinutupad ng Diyos ang araw na tinakda niyang mangyari sa atin, every time we celebrate Sunday, no? Every time we celebrate God's day, every time we celebrate and we worship God, no? Every time na magagather tayo as one family, every time na magagather at magpapasalamat tayo sa Kanya, no? Mga kapatid, nakikita yan ng Diyos na marunong kang umasa, magtiwala sa ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. So mga kapatid, sa mga blessing na natatanggap natin sa buong taon, sa buong buwan, sa buong linggo, sa buong araw, it's time to celebrate, no mga kapatid. Imagine, hindi lang sa mga blessings na natanggap natin, kundi maging sa mga blessings na dumarating sa mga kapamilya natin sa loob ng iglesia. Marami po tayong blessing na pwedeng ipagpasalamat, no? So tama lang that we celebrate dahil sa Diyos. Ang Diyos natin ay promise keeper, covenant making God, at faithful God. Amen. So hindi lang 'yon. No, isa sa mga nakita natin kung bakit nakita ng Diyos ang buhay ni Isaac, ni Abraham at ni Sarah, nakita natin yung pagsunod kasi nung mama ay tama. No? Tandaan po natin ang pagsunod ni Abraham, no, ang pagsunod niya ng tama at pagsunod niya ng nararapat, yun ang naging tugon din sa pagtupad ng Diyos sa kanyang mga pangako. Alam niyo po ang Diyos, bagamat sinasabi natin na tutuparin niya kanyang pangako, no? Tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako sa atin, pero napakahalaga rin po naman yung part natin. No? Kasi merong mga tao na, kahit naman pala hindi ako sumunod, pwede na. Tutuparin naman pala ng Diyos ang kanyang mga pangako. Hindi po. Don't get me wrong sa puntong ito. Sinasabi ng Panginoon sa buhay natin na narito tayo sumusunod sa Panginoon ng tama at nararapat. Nandun din po yung talagang pagtingin ng Diyos na, teka, tutugunin ko ang pangako ko dito sa aking anak na ito. Bakit? Kasi yung pagsunod niya, kahit na alam niyang mahirap, sumusunod siya ng tama. Sumusunod siya ng nararapat. No? Sumunod si Abraham sa pagpapangalan kay Isaac. Isaac ang pinangalan niya, gaya ng inutos ng Panginoon. Masunurin Bagamat nandun siya na hindi siya perfect sa kanyang pananampalataya, pero makikita mo, masunurin itong mamang ito Sabi ng Panginoon, utos sa kanya, pagkalabas ni Isaac, sa 8 araw, tuliin mo. Ang tawag po dyan ay covenant obedience, gaya ng binanggit ko last week. No? Kaya nga mga kapatid, bilang miyembro, sinasabi ng Panginoon, kapag nakakilala ka sa Panginoon, magpabautismo ka. No? Tapos maging part ka, maging member ka ng isang church family. So meron tayong mga pledge of commitment. Doon sa ating church covenant, kailangan pag pinirmahan mo 'yon bilang bahagi ng isang pamilya, susunod ka kay Kristo, magsasubmit ka sa church, sa katawan ni Kristo kasi kailangan 'yun. No? Bakit kailangan pa akong pumirma, pastor? Bakit kailangan? Bakit kailangan pa ako merong bahagi ng church covenant? Kasi mga kapatid, ang proper response sa sa ginagawa ng Panginoon sa atin ay yung ating commitment sa kanyang mga pangako. Na mapapanatili ba natin yung kanyang pangako? Na kapag binigay ba ng Diyos ang kanyang mga pangako, tinupad ng Diyos ang kanyang mga pangako, tutuparin mo rin ba ang iyong pangako sa kanya? Pwede bang ang Diyos lang ang tutupad ng kanyang pangako? Ikaw hindi ka marunong tumupad, hindi ka marunong mag-commit sa iyong proper response pag tinupad na ng Diyos ang kanyang mga pangako sa iyo. Ang hirap kasi sa maraming Kristiyano at sa maraming tao, pag ang Diyos tinupad na yung kanyang pangako, wala na, iiwanan na ang Diyos. Babaliwalain na ang Diyos. Kakalimutan na ang Diyos. Iiwanan na ang Diyos. Kakalimutan na yung mga, Lord, pangako ko. Naku, napakarami pa man din ganyang nangangako. Sa loob ng church, naalala ko tuloy, bigla ako naalala
Meron po tatlong kalalakihan na lumapit sa akin, na share ko lang. No? May share ko lang para malaman nyo uh, in part, no, sa ating worship, sa message. May tatlo pong lalaki na lumapit sa akin. Tatlong kabataan po ito. Sabi nung isa, Pastor, pag tinupad ng Diyos ang aking yung hinihingi ko sa kanya, pag ako nakapag barko, yung isa naman pag ako yumaman, pag ako nagkatrabaho, pagagawa natin 'yan, Pastor. Palalagyan natin ng sliding yung parang sliding window, aluminum, no? Sabi niya, paggagawa natin yan, tapos patatiles natin yan, tapos pasisimentoan natin yan. Sa loob ng church, mga kapatid. Sabi ko, okay, sige, walang problema. Tinupad naman ng Diyos ang kanyang mga pangako. Nakapagbarko, nakapagtrabaho, maganda yung buhay, naging maganda yung buhay. Pero sa dulo nito, lahat ng kanila ipinangako, wala pong natupad. Walang natupad. Wala na kang natupad, nawala pa rin sila. So, ganun. Nawala na yung tinupad na nangako, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako, no? Tinupad ng Diyos yung mga hiling nila sa kanila, pagkatapos sabay-sabay na rin silang nawala. Parang ganun ang nangyari. So, may isa naman po na hindi nawala. O, yan. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Pero nakita nyo po, pagkatapos kang tuparin ng Diyos ang kanyang pangako sa iyo, the proper response is your commitment to God. Your proper response to God's answered prayer, to God's covenant, no? Na sa pagtugon ng Panginoon sa kanyang commitment sa iyo, grabe commitment ni Lord, tutugunin ko ang aking mga pangako sa iyo. Yung pangako ng Diyos ang siyang dapat nangingibabaw sa ating paglilingkod. Hindi yung pangako nating sumunod sa Kanya. Ang problema po kasi sa atin, yung response natin, pag ang Diyos tumugon na sa iyo, iiwanan na natin ang Diyos. Nakikita ng Diyos, ang anak kong to pambihira. Pagkatapos kong tugunin, kinalimutan ako. Pagkatapos kong tuparin ang aking mga pangako sa Kanya, hindi na siya sumunod sa akin. Kinalimutan niya na ang kanyang naipangako. That's why magkakaroon tayo ng church covenant. Bakit kailangan yung church covenant? Sa church covenant, pag-aaralan po natin yung mga kailangan at obligasyon mo at responsibilidad mo sa loob ng iglesia bilang isang anak niya. Hindi po pwede sa loob ng pamilya, wala kang obligasyon, wala kang gampanin. At sa pagkakaroon mo ng commitment sa iyong sa Panginoon, ang church kasi is your response in your commitment to God. Na Lord, this is my pledge, this is my commitment, this is my promise because ikaw ang tumupad ng pangako sa buhay ko eh. Tinupad mo lahat ng hiniling ko sa iyo. Bilang tugon, tutuparin ko naman bilang ng aking pagiging committed sa iyo. Ang sama mo, yun ang nagiging sakit ng marami sa atin. Pagkatapos kang tugunin, nawala na tayo ng commitment sa Panginoon. At alam kong nalulungkot ang Panginoon sa atin. Alam niyo po, sa tuwing tayo po ay nakatatanggap ng pangako at pagtupad ng Diyos sa kanyang mga pangako sa atin, always remember na dapat ang nangingibabaw sa atin ay yung pagtugon natin, yung pagsunod natin sa Panginoon. Kaya nakita ng Diyos si Abraham kung bakit siya naging father of many nations, paano siya naging father of faith, no? A man of faith na tinagurian ng Panginoon. Bakit? Kasi sa tuwing may gagawin ng Diyos, gawa siya altar agad. Papasalamat siya agad sa Panginoon. Kinausap siya ng Diyos, pinangakuan siya ng Diyos, gagawa yan ng altar sa isang tabi. Yun, yung altar na yun, doon niya kakausapin, doon niya pupuntahan ng Diyos para kausapin. And imagine, if we are like Abraham, no? If we are faithful covenant member, if we are covenant faithful son and daughter of God, no? Makikita natin, masaya eh. Meron talagang cause of celebration. Pero makikita natin, palagi na lang bang masaya ang gusto natin? Meron po tayong mga miyembro, no, na maaari after mabaptize, nagkaroon ng problema.
nagkaroon ng mga sitwasyon sa buhay, no? At siya pa ay maaari nagkaroon ng mga matitinding mga pagsubok, mga trahedya sa buhay. So meron ding mga member na pagkatapos na makakilala sa Panginoon, nagkasunod-sunod ang problema, no? Pero mga kapatid, makikita natin, meron namang mga bagong baptize na member sa loob ng church, bagong kakakilala pa lang sa Panginoon, nagkaroon ng karamdaman. Pero yung iba, after mag-pledge ng commitment, na inaaway ng pamilya, nagkakaroon ng nasisira ang mga relasyon. So sa puntong ito mga kapatid, na dapat ang nangingibabaw palagi ay yung purpose ng Diyos sa buhay natin. Hindi basihan na pagkatapos mong matanggap o pagkatapos ka makakilala sa Panginoon, hindi basihan yung, kasi pastor, pagkatapos ko matanggap ito, sunod-sunod na yung problema sa akin kaya alis na ako. Ayoko na. Napagod na ako Hindi po dapat ang nangingibabaw ay yung biyaya at yung ating pagsunod sa ating Panginoon. Say amen if you agree. Next, pag-usapan naman po natin yung number 2 point na God and Abraham's two sons. Dito sa Genesis 21, yung unang 8 verses, panay kasiyahan yan mga kapatid. 2 or 3 years din siguro yun na panay kasiyahan. Kasi nung edad ni Isaac sa verse 8, sabihin na buklatin, basahin natin yung verse 8. Lumaki si Isaac at ng araw na naawat na siya sa pagsuso sa kanyang ina, nagdaos si Abraham ng isang malaking handaan. So nagkaroon siya ng malaking handaan. Nagpa-fiesta si Abraham. Ayan. So sa ganung edad ni Isaac, inawat na siya dumede sa kanyang ina. So nagpa-fiesta na si Abraham sa verse 8. Kasi noon, mataas po ang infant mortality rate sa panahong yon. So kapag tumungtong sa edad, tumungtong na sa ganitong edad ng ang isang bata, ito po'y dahilan para mag-celebrate. Kasi bakit mga kapatid? Ano ba yung infant mortality rate? Na siguradong mabubuhay na ang bata, na maraming bata ang hindi umaabot sa ganung klaseng edad. So ang sarap makita ng ganitong eksena na ang buong pamilya ay masaya. Parang sa panahon natin, pag umedad ng 1 taon, tapos 3 taon, 4 na taon, o 7 taon, we celebrate. Why? Dahil nalagpasan niya na yung kanyang development stage ng kanyang buhay. Tama ba ako? Tama ba ako? So, minsan, we celebrate, siguro 1-year-old si Isaac, makikita natin, ibig sabihin, nalagpasan niya yung months old pa lang si Isaac na dumidede, maaaring sakitin, no? Sarap makita ng eksenang ito na masaya yung pamilya, nagkakainan, nagtatawanan, pinagkukwentuhan yung mga memories nila pagkatapos ng kanilang pinagdaanan. Imagine, 25 years bago tugunin ng Diyos. Ang sarap balikan, no? Imagine, Lord, yung mga panahon na, siguro kung nagkukwentuhan si Sarah at saka si Abraham, alam mo, naalala mo yung pinag-ano pa kita, pinagpanggap pa kitang kapatid ko. Di ba? Tinatawanan na lang nila yun Maaaring pinagkukwentuhan nila ang mga masasaya at masasalimuot nilang mga alaala bago to pa rin ng Diyos ang kanyang pangako. Ang ganda na, ang saya na. Tandaan niyo po, pag mayroong mga joyous event, meron din namang sorrowful event. Okay? May mapanira, may nasumira ng eksena. May panira sa eksena. Ano po, pastor, ang sumira sa kanilang masayang pagdiriwang? Ito kasing anak ni Hagar na isang Egyptian na slave ni Sarah, na isa din sa mga pagkakamali na nangyari kay Abraham at kay Sarah dahil pinangunahan nila ang Diyos. Ito pong anak ni Hagar na si Ishmael, na hindi binanggit ang pangalan niya sa kwento for a significant reason kung ba't di siya binanggit. Marahil para i-highlight dito sa Genesis 21 si Isaac kaysa kay Ishmael. Na si Isaac ang siyang talagang tagapagmana
ng covenant promise ng Diyos kay Abraham at hindi si Ishmael. No? Bagamat si Ishmael ay tinuli rin ayon sa kanyang mga sa salita ng Panginoon, sa attitude na pinakita ni Ishmael, pinatunayan niyang ayaw niyang maging bahagi ng covenant na to. No? Ayaw niya maging bahagi ng covenant ng Diyos kay Abraham. So nakita siya ni Sarah na tumatawa. Sa verse 9, tingnan natin. Isang araw, nakita ni Sarah na tinutokso ni Ishmael si Isaac. No? Si Ishmael ay anak ni Abraham kay Hagar na Ehipsyo. So, tingnan natin mga kapatid. Yun namang motive ng celebration kasi yung pangalan ni Isaac ay celebration, parang pagtawa, laugh, no, laughing. So, posible na yung ginawa dito ni Ishmael na nakikipaglaro si Ishmael sa batang si Isaac. Maaring siya ay 15 or 16 na siguro, years old na during this time. So nakikipaglaro sa verse 10, tignan natin. Kaya sinabi ni Sarah, nang makita ni Sarah, sinabi niya kay Abraham, palayasin mo yung batang alipin mong yan, ang anak mo, kay Hagar. Dahil ang anak ng babaeng alipin na hindi maaari makibahagi sa mamanahin ng anak kong si Isaac. Ayan. So, nakikipaglaro, no? Sabi sa mabuting balita, positive naman kung ganun at lalabas naman na OA ang reaksyon ni Sarah na nakikipaglaro lang. Pero dito, sabi sa verse 9, no, nakita po ni Sarah na tinutokso ni Ishmael si Isaac. Pero sa ibang salin, nakikipaglaro lang si Isaac o si Ishmael kay Isaac. No? Pero malamang, dahil nga word na tinutokso, minasama po ito ni Sarah. Malamang negative ang naging dating kay Sarah nung siguro nagtutuksuhan, naglalaro, no? Kaya sabi ni Sarah, palayasin mo yan. Palayasin mo yan. Parang OA naman ang naging reaksyon nito. Palayasin mo to. Negative ang dating kay Sarah. Kasi ang word sa verse 9 tinutokso ang salin ng ang salita ng Diyos So yung tumatawa na hindi nakikitawa, kundi ang pinagtatawanan ay si Isaac. Siyempre, pag ikaw, ewan ko anong feeling nyo kapag kayo pinagtatawanan ng tao nang wala namang dahilan at wala namang nakakatawa. Ano gagawin mo? Nagtatawanan ka. Di ba parang hindi ka nakakatuwa? Para ba ano ba 'to? Pinagtatawanan ako, nilalait ako nito, ano ba minamaliit ba ako nito? So matimbang yung ganitong interpretation na kasi ginamit ni Paul yung story na to sa isang illustration point niya sa Galatians. No, balikan natin, tingnan natin kung paano ginamit ni Paul yung illustration nito ng buhay ni Sarah. Noong una, sabi sa Galatians 4:20 na illustration lang po ito ni Paul sa mga taga-Galatia. Noong una, si Isaac na ipinanganak ayon sa Espiritu ay inusig ni Ishmael. Yun ang word inusig ni Ishmael na ipinanganak ayon sa karaniwang panganganak. Ganon din naman ang nangyari ngayon. Inuusig tayo ng mga taong nais magpaalipin sa kautusan. No? Una, pinanganak sa Espiritu, si Isaac ay inusig, referring to this scene sa Genesis 21. Nang ipinanganak ay sa kagustuhan ng tao, si Ishmael, yan naman po yung si Ishmael, na sabi po dito, gayon din naman ngayon. So, given that perspective, medyo maiintindihan na natin yung pinanggagalingan ni Sarah kay Abraham. Na sinabi niyang, palayasin mo yan. Palayasin mo yan. Yung anak ng babaeng yan, ng alipin mong yan. Dahil ang anak ng babaeng yan ay hindi maari makibahagi sa mamanahin na Isaac. No? Bakit? Dahil si Isaac ay inuusig ni Ishmael. Okay, so napakalupit ng ganitong klaseng reaksyon. At kawawa naman si Hagar, kawawa naman si Ishmael. Paano na sila? Saka diba, si Sarah ang nagsuggest kay Abraham na anakan si Hagar. Tapos ngayon, parang ang dating, sinisisi pa niya uli si Abraham sa sa pangyayaring ito. So, bakit nga ba inutusan si Abraham? No, bakit niya utusan si Abraham na palayasin? Dapat nga,
dapat nga si Abraham ang magsusumbat nito. Pero sabi sa 1 Peter chapter 3, verse 5 to 6, ito ang ginawa ng mga babaeng banal noong unang panahon. Nagpapaganda sila sa pamagitan ng pagpapasakop nila sa kanilang asawa. Katulad ni Sarah, sinunod niya si Abraham at tinawag pa niyang Panginoon. Mga anak na kayo ni Sarah, kaya dapat matuwid ang ginagawa ninyo at huwag kayong matakot sa kahit anuman. So sa puntong ito mga kapatid, baliktad si Abraham pa ang nagpapasakop sa kanya. Pero dito sa 1 Peter, ginawa pong model of submission ni Peter si Sarah. Dahil si Sarah po ay tinawag pa niyang Panginoon si Abraham dahil sumusunod siya. Siya po ang nag-model ng submission kay Abraham. So kaya nga, anak din ni Abraham si Ishmael. Papaano na ito? Sa verse 11 ng chapter 21 ng Genesis, labis itong ikinalungkot ni Abraham dahil anak din niya si Ishmael. Siyempre masakit din para sa kanya na siya mismo ay inutusan ng kanyang asawang palayasin ang kanyang anak na si Ishmael. So pero pwede naman niyang ipaglaban ito. Kung tutuusin, sa totoo lang, meron siyang karapatan na paglaban. Ipaglaban niya naman ang mag-ina kung alam niyang ito ang dapat gawin. At ito ang dapat at tamang gawin, po. Pero mali si Sarah, no? Kung iniisip niyang mali si Sarah na palayasin si Ishmael dahil sa iniisip nitong baka agawan ng mana itong si Isaac, pwede niya namang sabihin. Pwede niya namang ipaglaban. So posible na hirap tayong intindihin sa bahaging ito ang kwentong ito ni Sarah at ni Abraham kasama ni Hagar at ni Ishmael. No, kasi madali tayo magpadala sa mga sensibilities or feelings natin. Kapag dalandala ka ng iyong emosyon, mga kapatid, madali kang mahirap intindihin ito kapag nagpapadala ka sa emosyon. Pero once na tayo nakapag-isip, kapag iniisip natin ang ating sitwasyon ay nakadepende sa covenant perspective ng Diyos, mauunawaan mo kung bakit sumang-ayon ang Diyos ngayon kay Sarah. Na ito pala ay ayon din sa kalooban ng Diyos na kailangang ilayo si Ishmael kay Sarah. Sabi ng Diyos kay Abraham sa verse 12, sinabi ng Diyos sa kanya, hindi mo dapat ikalungkot ang tungkol kay Ishmael at kay Hagar. Sundin mo ang sinabi ni Sarah dahil kay Isaac magmumula ang mga lahi ng aking ipinangako. Teka lang mga kapatid. Parang may something doon sa verse, di ba? Napansin nyo rin po ba? Kinalungkot ni Abraham dahil anak niya din si Ishmael dahil sa verse 10, pinapalayas niya. Sa verse 10, balikan natin, pinapalayas ni Sarah si Ishmael dahil tinutukso at inuusig ni Ishmael si Isaac. At sinabi ni Sarah, hindi naman patungkol na nagsumbong si Sarah kay Abraham dahil tinutukso at inuusig ito. Hindi. Ang sabi ni Sarah, paalisin mo ang anak ng babaeng ito na iyong alipin dahil hindi siya maaaring makibahagi sa mamanahin ng iyong anak na si Isaac. So sa verse 11, nalungkot si Abraham. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, Abraham, hindi mo dapat ikalungkot ito. Itong nangyari kay Ishmael at kay Hagar, di mo dapat ikalungkot. Huwag kang masyadong emosyonal. Think of the covenant perspective. Think like a person na mayroong covenant perspective para maunawaan mo kung bakit ganito at sinang-ayunan ng Diyos ang nais ni Sarah. Hindi mo dapat ikalungkot ang tungkol kay Ishmael at kay Hagar. Sundin mo ang sinabi ni Sarah. Dahil kay Isaac magmumula ang mga lahi na aking ipinangako. At tungkol naman kay Ishmael, bibigyan ko rin siya ng maraming lahi at magiging isang bansa rin sila dahil anak mo rin siya. So sa puntong ito mga kapatid, kapag hindi papalayasin ni Abraham ang mag-ina, hindi na si Sarah ang sinusuway ni Abraham, kundi ang Diyos na. Kaya tama si Pablo, tama rin si Pedro. Bakit? Sa puntong ito mga kapatid,
nakita natin yung model of submission ni Sarah kay Abraham. Pero sa puntong ito, nakita rin naman natin kung paano yung model of submission ni Sarah sa Panginoon at kung paano magiging model of submission si Abraham sa Panginoon. So kung tayo po ang nasa kalagayan ni Abraham, syempre normal na makaramdam tayo ng kalungkutan kasi nga anak mo rin nga yun. Mahirap sundin yun na palalayasin mo yung anak mo. So madali ba sa ating mag-justify sa mga madali kasi mag-justify sa mga actions natin no? Para palabasin na tama naman yung gusto nating mangyari kasi kailangan gawin natin to kaya lang masakit kaya lang hindi tama Kawawa naman sila kung palalayasin natin sila. Halimbawa, meron kang boyfriend. Kung ikaw ay babae, may boyfriend ka, dalaga ka. May boyfriend ka na hindi Kristiyano. Sasabi mo, mahirap kasing hiwalayan kahit gusto ng Diyos. Sinasabi ng Diyos sa iyo na huwag kang makikipamatok sa hindi mo ka pananampalataya. Bakit sinasabi ng Panginoon yon? Bakit? Mahirap makasama ang isang taong wala namang pagkakilala sa Panginoon. Hindi kayo parehas ng pananampalataya. May paalala na nga ang Diyos, pero sabi mo, kasi yung boyfriend ko, mahirap iwalayin, pogi O yung girlfriend mo, hindi naman mananampalataya, ang hirap iwalayan Kahit yun ang gusto ng Diyos Bakit sasabihin mo? Kasi may nangyari na sa amin Kailangan pakasalan niya muna ako. Karaniwan po ang mga desisyon niya ay batay sa gusto natin. No? O yung tinatawag na cultural expectation at hindi sa salita ng Diyos nagmumula. Parang mas daig ng sinasabi ng iba, ng sinasabi ng mundong ito ang sinasabi ng Panginoon. Sabi ng salita yan ng Diyos Sundin mo. Lord, hindi, hirap Yun po ang nangyayaring sitwasyon kay Abraham. Lord, Kristiyano pa man din ako bawal yan sabi mo kaya lang, ang hirap naman Ayan. So, nagkakaroon po tayo ng mga cultural expectation, mga desisyon na batay sa gusto lang natin, hindi po nakabatay sa salita ng Diyos. Isipin niyo po, sabi ng iba, ang katwiran ng iba, okay, Pastor, pag kinasal na kami, dadaling ko yan sa Lord. Okay. Yun ba ang paraan na sinasabi ng Diyos na para dalhin ng isang outsider sa covenant para maging insider sa covenant? Hindi po, hindi ganoon. Ang sabi ng Panginoon, hanapin mo ay Kristiyano. Hanapin mo yung parehas kayo ng pananampalataya. Tapos, nagpakasal kayo ayon sa kagustuhan mo, sa desisyon mo, hindi ka nakatuloy pinayagan magsimba. Hindi ka natuloy pinayagan na maglingkod. O paano na yan? Tapos sasabihin mo, si Lord kasi pinayagan Si Lord kasi inalaw lahat Sabi mo, Lord, di ba? Di mo iaalaw ang mga bagay nang hindi mo kagustuhan. Ganun ba? Yung mga taong pinilit ang kanilang sariling kagustuhan. So, meron din tayong part sa story ito para magpaalala sa atin, sa mga Israelita, na humiwalay tayo sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Mahirap kasi yun, mga kapatid. Totoong mahirap. Mahalaga kasi sa Diyos yung distinction sa covenant. Kung sino ang kabilang at sino ang hindi. Dapat alam natin kung sino ang nasa loob ng Panginoon, nasa loob ng kalooban ng Diyos at sino ang hindi. Alam mo yung pagkakaiba? Kaya pinapahalagahan din natin ang church covenant and church membership. Mga kapatid, bakit napakahalaga ng church membership? Hindi common na makakasama mo sa isang bubong sa mga worship gatherings natin, automatic miyembro yun ng church. Hindi po. Kaya kailangan natin may covenant worship, may covenant membership tayo. May church membership po tayo. Tandaan niyo po hindi komo kasama mo sa isang bubong, sa worship gathering, automatic covenant member na siya, hindi po. Sino ba dapat ang kabilang sa church? Sino ba ang nag-e-express at nagpapatunay sa buhay nila na sila nga ay tagasunod ni Kristo? Dapat yun ang mga nasa loob ng church. That is why we also practice church discipline.
Ba't kailangan natin ng church discipline sa loob ng membership natin? Kasi from membership, kasama natin yung mga hindi nagpapakita ng pagmamahal nila kay Kristo. Isipin nyo po, member ng church, hindi na sumusunod sa disiplina ng Panginoon sa loob ng church. Pag ayaw magsimba, ayaw. Subukan nyo po yung anak ninyo. Pag ayaw niyang sumunod, ayaw niya. Miyembro ko, Marquez, kasi kasama ako sa pamilya Marquez. Pero wala akong pakialam, doon ko susunod sa iyo. Aba, hindi pwede. Anak ka, miyembro ka ng pamilya, so parte ka ng disiplina. Uuwi ako kung anong gusto ko. Ganun ba yon? Sabihin ba sa'yo, halimbawa ko, ikaw, Brother Ervin, sabihin sa'yo ni Baby Alicia na paglaki niya bahala ko kung kailan ko gustong kumain, kung kailan ko gustong matulog, kung kailan ko gustong gumising, kung kailan ko gustong umuwi ng bahay. Hindi pwede. In your house, there is rules. May mga rule na dapat sundin. May mga obligasyon, may mga disiplina ang kailangan sundin. Ganon din sa loob ng church. Kaya tayo may church covenant, may church membership. Why? Kasama din po dito yung pagmamahal natin sa Panginoon, pagmamahal natin sa church, pagmamahal natin sa Panginoon na yung paglilingkod natin, kasama din dito may disiplina sa loob ng church. So itong membership po at discipline ay pwedeng maging offensive sa iba. Sa Panginoon nga, importante yung distinction, yung pagkakahiwalay ng nasa Panginoon sa mga tagasunod at hindi, o sa mga kabilang sa church o hindi. Kasi hindi naman automatic na may member ka. Hindi, kailangan ikaw mismo sumunod. Ikaw mismo maging bahagi nito. Tapos minsan ang nagde-demand pa yung hindi naman miyembro. No? Kaya kailangan nating gawin at ipaliwanag at may katyagaan at kahinaunan ng loob. Kasi yung membership, yung church covenant, ay pwedeng maging offensive sa mga tao. Bakit? Masarap kaya na papasok ako sa HPC family kasi member talaga ako dito. 'Di ba? Yun po yung sinasabi natin. Kaya kailangan meron kang spiritual family. Kailangan nating gawin na may paliwanag, katyagaan at kahinahunan ng loob yung mga bagay na ito. Pero in the end, hindi po dapat pakiramdam ng ibang tao ang pinakamahalaga. Kundi ang pinakamahalaga dito, mga kapatid, kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Ang dapat nananaig palagi yung sinasabi ng salita ng Diyos. Tandaan po natin, ang pinag-isa ng Diyos, hindi dapat paghiwalayin ng tao. Tama? Yan ang sinasabi ng Panginoon sa mga kinakasal . Ang pinag-isa ng Diyos, hindi dapat paghiwalayin ng tao. Pero ang gusto na ibukod ng Diyos ay hindi naman dapat pagsamahin ang tao. Tama po ba? Ang pinagsama ng Diyos, hindi dapat paghiwalayin. Pero yung sinasabi ng Lord, paghiwalayin mo, ibukod mo yan, hindi naman dapat pagsamahin ng tao. Bakit ang mga tao pinagsasama ang hindi naman dapat magkasama? Bakit pinaghihiwalay yung dapat magkasama? Amen po ba? So kaya sa church, no, mga kapatid, sa pag-aasawa, totoo rin . Kasal na tayo, ibig sabihin noon, wala tayong pakialam, no, na wala kayo dapat, wag niyo nga hayaan na kayo paghiwalayin ng basta kasi kinasal kayo, pinag-isa kayo ng Diyos. Ganon din sa loob ng church. Ibig sabihin, pag ikaw ay member ng isang church, kabilang ka sa church family, ibig sabihin nito, hindi po pwedeng wala kang pakialam sa loob ng church. So, kaya nga may evangelism . May church planting, may mission, may gawain ng Panginoon, may pagbabahagi ng salita ng Diyos. Gusto ng Diyos na ipakilala sa iba na para din sila maging bahagi ng pamilya ng Diyos, ng iglesia, no? Kailangan gawin nila yung sinasabi ng Panginoon. Gusto niya maging part ng church, ayaw mag-tithes, ayaw mag-offering, ayaw mag-serve, ayaw mag-process, ayaw niyan lahat. Aba mga kapatid, tapos miyembro ng pamilya, mahirap yan. Bakit? Kailangan mong ibukod yan.
Gusto ng Diyos na ipakilala natin ang Diyos sa ibang tao, na maging bahagi sila ng pamilya ng Diyos, pero sa paraan na hindi paraan niya, kundi sa paraan ng Diyos na sinasabi niya sa atin. Ganon din ang nangyari kay Hagar at kay Ishmael. Oo, papalayasin sila sa household ni Abraham, pero hindi ibig sabihin na walang pakialam ang Diyos sa kanila. Hindi ibig sabihin na walang pakialam ang Diyos kay Hagar at kay Ishmael. Kaya sabi niya sa verse 13, tungkol naman kay Ishmael, bibigyan ko rin siya ng maraming lahi. Magiging isang bansa rin sila dahil anak mo rin siya. O yan. So ibig sabihin na alang-alang kay Abraham, may plano din ng Diyos kay Ishmael. No? Ang plano ng Diyos kasi hindi lang pamilya ni Abraham, hindi lang plano ng Diyos kay Abraham lang at sa pamilya niya, kundi all families of the earth ang kasama. Ayan sabi ng verse 3 ng chapter 12, pagpapalain ko ang magmamagandang loob sa iyo, pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. Sa pamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. So yan po yung ibig sabihin ng Panginoon. Kaya hindi natin pwedeng pangunahan ng Panginoon sa mga bagay na ito. Hindi natin pwedeng pangunahan ng Diyos sa mga sitwasyon ng ating buhay. Dahil ang dapat nananaig ay salita ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? So nakita natin ang ganda ng plano ng Panginoon, ang ganda ng sinasabi ng Diyos, no, mga kapatid. So nais kong ipaunawa sa atin, mga kapatid, at pinapaunawa din sa atin ng Panginoon, yung kahalagahan nito, ang mensahe ng Panginoon sa atin. At nawa po, nagbigay po sa atin, gusto ipakilala ng Panginoon sa atin. Hindi niya kagustuhan na ihiwalay lang ng basta. Hindi po. Talagang sadyang may pinagbubukod, may distinction. No? Nakita natin yan sa kwentong ito. At nakita natin kung paano tinupad ng Diyos ang pangako nito kay Abraham at kay Sarah. Tayo po'y manalangin bago tayo mag-take ng Lord's Supper ngayon pong umagang ito. Alalahanin natin yung mga pangako ng Diyos na tinupad ng Panginoon at yung mga pangako rin naman natin na dapat maging tugon natin ay pagsunod ay hindi naman natin sinunod ang Panginoon. Ngayon pong umaga ay magdulot po sa atin ng gabay at inspirasyon ang mensaheng ito. Alalahanin natin, isa sa mga pangakong tinupad ng Panginoon, 2,000 taon na nakakalipas, si Kristo Jesus. Tayo po'y dadako sa ating Lord's Supper. At ang tinapay ay sumisimbolo, mga kapatid, sa katawan ng ating Panginoon. At ang saro naman ay sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Itong dalawang ito ay dalawang elemento na nagpapaalala sa iyo na tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. Kaya sa araw pong ito, mga kapatid, ating alalahanin yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo alang-alang sa atin. Marami siyang tinupad. Sana tuparin din natin yung kanyang yung ating bahagi sa ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, bago natin tanggapin ang tinapay at ang sarong ito, ating alalahanin yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Ating alalahanin yung mga ginawa ng Diyos sa atin noong mga panahon na tayo'y makasalanan pa. Alalahanin natin siya at alam natin na ang Diyos ay nais ng Diyos na tayo po'y nagawin natin ito hanggang sa siya'y muling bumalik. Yan ho ang sinabi ng Panginoon. Itinuturo sa atin ito para alalahanin natin siya hanggang sa siya'y bumalik na muli. Pero bago natin gawin ang Lord's Supper, siyasatin muna natin ang ating mga sarili. Hingin natin sa Panginoon ang paglilinis ng kanyang banal na dugo sa umaga pong ito. Ama naming Diyos, patuloy po kaming nagpapalinis, nagpapasiyasat sa iyo, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan, sa lahat ng aming karumihan. Salamat, O Diyos, dahil ang mga inumin at ang mga pagtinapay na ito ay magpapaalala sa amin ng ginawa mo, Panginoon, para sa amin. Ipinapahayag nito ang kamatayan mo, O Diyos, ang Panginoon naming si Jesucristo hanggang sa siya'y muling magbalik. Kaya salamat, Panginoon, dahil sa bago kami tumanggap nito,
Sinabi mo sa iyong mga salita at dapat manaig ang iyong mga salita na ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom ng inumin ng Panginoon ng hindi karapat-dapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon sa atin sa verse 28 ng 1 Corinthians chapter 11, suriin muna ng bawat isa ang kanilang sarili bago kumain ng tinapay at uminom. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinapahalagahan ng katawan ng Panginoon ay nagdadala ng kaparusahan sa kanyang sarili. At ito nga ang dahilan kung bakit marami sa inyo ang may hina, may sakit at ang ilan ay namatay na. O Diyos, aming banal na Diyos, siyasatin niyo po ang aming mga buhay sa lahat ng uri ng karumihan at kasalanan. Ang aming panalangin, O Diyos, ay patuloy na ang iyong banal na dugo ang siyang maglinis ng aming mga puso, ng aming mga buhay, ng aming isipan, Panginoon. Patawarin kami sa aming mga pagkakasala. Linisin kami ng buong buo upang kami po'y maging karapat-dapat sa iyong harapan. Salamat, O Diyos, sa iyong patuloy na ginagawa sa aming buhay. At sa pag-alala po namin sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taon na nakakalipas, ay magpapaalala sa amin ng iyong tapat at makapangyarihang gawa sa aming buhay. Lord, sa oras na ito, ikaw pong maluwalhati. Itinataas po namin ang iyong pangalan sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Taas po natin ang tinapay. Ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at tinuturo naman sa inyo. Noong gabing traidorin ng Panginoong Jesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos siya magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gawin po natin. Taas po natin ang saro. Pagkatapos silang kumain, ganun din ang ginawa nila sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating tanggapin. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito, sa patuloy mong ginawa sa amin, patuloy mong pangungusap sa amin, patuloy mong pagkilos sa aming buhay. Patuloy naming ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na kapurihan sa napakagandang mensaheng ipinagkaloob mo sa amin ngayong umaga. Tulungan mo kami ng mga katugunan sa aming mga panalangin, sa katugunan sa iyong mga pangako, O Diyos, na magpaalala sa amin din bilang pagtugon ng aming pagsunod, ng aming commitment, ng aming pledge to obey you more, Lord God. Maraming salamat po pong aming panalangin at pagdakila sa iyo. Pinupuri ka namin, O Diyos, na tunay na makagagawa ng higit pa sa hiningi o inaasahan namin sa pamagitan ng kapangyarihan ni Kristo na kumikilos sa amin. Pinupuri ka namin, O Diyos. Pinupuri natin ang ating Panginoon magpakailanman dahil sa kanyang ginawa para sa iglesia na kay Kristo Jesus. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless you, mga kapatid. At patuloy kang maging pagpapala sa maraming tao sa pamagitan po ng mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Maraming salamat po. To God be all the glory. If you want to give, sabi nga yung overflowing generosity sa pamagitan po ng ating pagbibigay, you can give your tithes, your offering to the church at patuloy na magamit po yan para sa kapurihan ng ating Panginoon. Okay? At nawa po ang Diyos ang patuloy na magpala sa iyo sa pamagitan ng iyong pagbibigay. Maraming salamat po. Excuse me. To God be all the glory at maraming salamat po sa lahat ng tumutok sa ating live broadcast ngayon pong umagang ito. God bless you and have a great weekend, everyone. At mag-enjoy tayo sa presensya ng Panginoon. God bless you. To God be all the glory.